Hi Libra, welcome po sa Encourage 888. Ang reading na ito ay para sa entertainment at personal na reflection lamang. So gamitin lamang yung mensahe tumutugma sa iyong situation. Ngayon itatanong natin, ano ba yung naghihintay sa love life mo, sa career mo, at sa finances mo? Give me the message for Libra. Ano ba naghihintay para kay Libra? Give me the message for Libra. So, dito Libra, no? So, ano ba naghihintay sa love life mo? Lumabas ang Desert Island at Caprice. Kumbaga dito, no, sa Desert Island. Yung iba sa inyo, no, para bang may feeling ka ng pagiging mag-isa or pwedeng, alam mo yon, meron ditong emotional isolated, ano? Posible, meron ditong tao na gusto mo makasama pero para bang may distance sa'yo. Okay? Yung iba sa inyo pwedeng nasa period ka ng separation. So, nakikitaan ko dito, meron din akong nakikita sa Caprice na para bang pabago-bago yung energy. Pwedeng meron ditong taong, alam mo yun, biglang lalapit sa'yo, tapos biglaang ding lalayo, or hindi consistent yung intention ng taong ito. Okay? So, dito, no, meron ditong woman, wish, and accident. Meron lang ako nakikita dito na ano, yung bang tipong isang desire sa puso mo, sa woman wish. Pwede may posibilidad, pasensya na utal ako. May possibility na matupad yon kung ano man yung hinihiling mo dito. Para naman sa iba, no, ito isang taong matagal ng humihiling or pwede rin merong isang love situation na gustong mangyari. Pwede meron taong nahiling sa'yo. Kung isa kang lalaki or kung ikaw na may isang babae, meron kang hinihiling dito. So, meron lang ako nakikitang unexpected encounter or pwede rin pangyayari dito, no? Pwedeng yung iba sa inyo merong biglaang message dito or pwede rin revelation na hindi mo inaasahan. Okay? Para bang aksidenteng matutuklasan mo mula sa isang tao. Yung iba sa inyo pwedeng Aquarius, yung kadiling mo, or meron kang Aquarius sa buhay mo. Siya yung klase ng taong independent, detached, or pwede rin kakaiba yung approach pagdating sa love. Maaari rin isang Aquarius na magkakaroon ng significance, lalo-lalo na sa love life mo. Okay? So, dito, no, pagdating sa career, lumabas itong workaholic at itong prayers. Yung iba sa inyo, pwedeng sobrang dami mong ginagawa. Maaring mas magiging busy ka pa. Or kailangan mong mag-focus muna sa mga responsibilities. Yung iba sa inyo, meron kang hinihintay na sagot. Or pwede rin breakthrough. Merong nagdadasal. Para bang merong career wish kang, alam mo yun, matagal nang ipinagdarasal. Meron kang hinihiling dito eh. Okay? Kung ano man yun, ano, pagpatuloy mo, ipagkakaloob yan sa'yo. So, meron akong nakikitang trickery and forgiveness. Yung iba sa inyo, kung sa trabaho mo, mag-ingat ka sa workplace. Kung ano mang klase ng trabaho mo. Kasi meron akong nakikitang taong pwedeng hindi transparent.
sa'yo. Kung nagtatrabaho ka sa politics or pwede rin mga sa workplace mo, factory or something na maraming tao, ganon. Kumbaga, mali yung information na nakukuha sa'yo, okay? Or pwede rin merong inaalam tong taong ito about sa'yo. Kaya sinasabihan ka dito, huwag ka basta magtitiwala. Huwag ka magsasabi din ng kung ano-ano about sa'yo. So, meron lang akong nakikitang forgiveness, pwedeng past mistake, pwedeng disappointment, or conflict na kailangan bitawan. Mari magkaroon ka ng second chance mula sa isang tao. Or pwede rin itong taong ito merong hihingi ng tawad sa'yo. Kung meron mang taong nagkasala sa'yo, ayan, merong paghingi ng tawad. Balance. Sa huli, ito yung maganda kasi bumalik yung equilibrium. Kumbaga, bumalik yung balanse, no? Makakahanap ka ng mas magandang balance sa trabaho, okay? Lalo na sa personal life mo, ha? So, nakikitaan ko lang din dito, medyo busy nga lang yung iba sa inyo. Pero, meron kang potential na maging success ka sa career situation mo. So, meron lang pinakamalaking warning dito kasi may trickery dito. Kumbaga, mag-ingat ka na lang sa mga yung nagmamanipula ba na tao, yung nagbibigay sa'yo ng maling information, okay? Huwag ka masyadong kakatiwala, yon. So, pagdating naman sa finance mo, no, lumabas si 8 of Wands at si 9 of Waves. Meron kang financial situation dito na kailangan mong talikuran or bitawan, ano. So, pwedeng unnecessary expenses or pwede rin old financial patterns. Meron akong nakikitang source of income na, alam mo yun, hindi ka satisfy sa kinikita mo. Magandang card to para sa wish fulfillment. Yung iba sa inyo, may possibility na may financial wish na matupad or pwede rin magkaroon ng bagay na matagal mo nang hinihintay. Okay? So, dito, no, sa Page of Waves, meron lang ako nakikitang bagong opportunity or pwede rin maliit pero promising naman yung financial sa umpisa. Okay? Pwedeng bagong offer, client, proyekto, or pwede ring source of income, no? So, pagdating naman dito, no, lumabas si Hierophant. Then, si 5 of Snow. Stability to. Kumbaga, kung ano man yung stability na, para bang meron kang malilikha dito. Posible yung iba sa inyo, kontrata din yung makamit mo, no? Yung iba naman, business arrangement or pwede rin pag-aayos ng financial system mo, okay? So, dito, no, meron lang akong nakikitang temporary financial pressure or pwede rin kagastusan na kailangang paghandaan, ano. Hindi mo ito necessarily na permanent. Hindi, yung tipo na, hindi ito necessary na yung pagkawala, hindi man ganun. Para bang warning lang to, konting babala sa'yo na huwag kang maging, para bang huwag kang maging easy-easy lang pagdating sa pera. Ganyan. Kumbaga, pag gagastos ka, kailangan gamitan mo ng talino. Yun. Kung saan mo ibibilis, ganyan. Kung saan mo ipaglalaanan. Yun. Okay? So, overall, meron ka dito mga opportunity na mayroong wish fulfillment. Pero kailangan mo maging practical. Yun lang yun. Kasi meron ako nakikitang papasok na bagong possibility habang merong isang lumang financial situation na kailangan bitawan. Okay? So, nakikitaan ko lang dito, Libra, bitawan mo yung mga hindi nagbibigay sa'yo ng stability. Yun. May bagong opportunity ayan, na dumarating. Pero alam mo yun, kailangan mong maging mapanuri at maging balanse. Ayan. So, ito lang yung nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.